Guys, may love shoutout sa yung lahat nandyan at kumusta? Guys, pray natin yung mga kababayan natin na nasa Israel. Lalo na yung mga kaibigan kong mga vlogger na nasa Israel, kila Yono at kila De Axel. At sa iba pa na mga naandun. Dati ko silang mga followers, pero hindi ko na sila kilala. Hindi ko naman sila kilala actually. Pero mga followers ko sila. Yung mga iba na andun. No? So, sana guys, nasa mabuting kalagayan sila dun sa Israel. No, 'di ba naalala nyo na una-una kong pinag-a-applyan ay ang Israel. So, sadya din ng panahon kasi hindi rin naman natin alam, 'di ba, kung ano talaga yung pupuntahan mo pagdating doon. So guys, yun lang, pray natin yung mga kabansa natin, mga kababayan natin na andun sa Israel kasi hindi natin alam at hindi ko pa nga nakukontak si Yono. So guys, yun, nakakaawa din ng mga sinapit nila doon. Actually, wala naman akong alam sa mga pangyayari talaga. Pero, yun na nga, may mga Palestinian din na andito sa Jordan. Mga kaibigan ko rin yung iba. Tsaka, di ba? Parang, hindi lang ako ano. So, guys, ganun na. So, meron din ako napapansin dito sa YouTube, ano. Sa mga ibang YouTuber, na nung laging nakikita mo, nako, yung mga angas na, alam niyo yun, nung mga ilang araw, nandun ako sa Romania, grabe ang angas, no? Nasaan na kaya yung mga angas-angasan nila bakbakir, nila ni basta marami silang mga angas-angasiro dito sa social media. Pero guys, nararamdaman ko ngayon, parang tahimik sila, no? Ayan. Siguro, naranasan din nila ngayon siguro ang palagay na natin na pag-iingat. Bakit nga ba naman tayo nagiging rush? Eh alam naman natin na dito sa social media, actually, hindi naman to panghabang buhay, guys. Kumbaga, pansamantala lang to, at hindi habang buhay na sikat tayo dito sa social media. At huwag rin tayong magiging proud sa sarili natin sa YouTube, sa Facebook, o kung saan. Huwag tayong magiging proud sa sarili natin na naging sikat tayo, pero sa mali naman na paraan. Di ba? Ako guys, kahit nabalik-balikan ko yung mga panahon na, yes, naging sikat nga ako. Grabe ako kasikat dati. No? Sa mga panahon ng mga kapanahonan ni FLM, panahon ni President Duterte, yung mga ganun yung time. Kilala ako. Pero guys, sa panahon ba na to, meron pa bang, actually may nakakano pa rin sa akin, na nakilala nila ako, naalala nila ako, pero yung point ko na, meron pa bang nagkakagusto na manonood sa akin? Kasi nga, nag-iiba na yung mga, nila, interest sa isa't isa. So, sana yung relasyon mananatili at yung pagkatao natin ay mananatili. Actually, nakaranas ako ng leksyon, 'di ba? Nagkaroon ako ng asunto, nagkaroon ako ng problema, nakaharap ako sa kaso nang dahil diyan sa mga ganyan, nang dahil sa banat dini, banat doon. Pero yun na nga, ako yung pinakauna-unang vlogger na humarap sa kaso. Bukod dun sa mga ibang vlogger na yung mga political vlogger. Pero ako dito sa walwalan, dito sa social media, yung actually, ang banat ko talaga sa anti-scammer ako. Kaya tawag ko sa anti-slayers. Scammer slayers. Kasi nga, kaya hindi niya tatanggapin na siya ng budol, obvious naman na masyado na ng budol talaga. Kasi maraming naniniwala sa mga ginagawa niya. Pero ayaw niyang tanggapin. Ako naman kasi ayoko mag-file ng kaso. Ayoko naman mangingialam sa mga kaso na yan kasi hindi ako mahilig sa file ng kaso. Tayo na dito sa social media, hindi mo na iisipin yung kaso kapag halimbawa naman not worth it. No? Not worth it. Yun. Actually, ang nangyari sa buhay ko is talagang sobra-sobra.
Sobra-sobra. Ang banat nila sa pamilya ko. Sinira nila yung pamilya ko. Pero hindi ko naisip yun. Kasi nga iniisip ko na magtrabaho na lang. Maghanap na lang ako ng trabaho. Kasi mag-file ako ng kaso, hindi rin naman ako aasinso at aangat dyan. Yung mga nandyan o nandito sa YouTube, no, hindi sa pag-aano hindi ko dinidegrade. Kasi kagustuhan naman nila magiging YouTuber, no? Sana yung mga YouTuber dito sa mga nakilala natin dito sa ating community, nitong mga community ng mga walwalan at mga balahuraan na mga walang kwenta, na mga pinagkukwento, at meron pang mga iba dyan na nagniningas, yung tawag natin na plastikan style na lang. Plastikan at kasinungalingan style, denial yung iba, no? Hindi na lang nila inaano yung sarili nila. Kumbaga, hindi talaga nila tatanggapin na may mali sila. Ang lagi nilang iniisip ay tama sila. Di ba? Ganun naman eh. Sa Facebook, kaya hindi ko binibitbit yung mga ibang mga topic na hindi naman nakikita sa Facebook, no? About sa buhay ko, about yung mga kalaban ko at nakalaban ko sa YouTube, hindi ko binibitbit sa Facebook. Pero yung mga dati na mga panahon ni FLM, panahon pa ng kapanahonan, na nananatili sa Facebook ko. Okay? So, at least, nung mga time na yun, nasa Facebook pa ako. At hindi pa ako nakatudo sa YouTube. Pero guys, ang point ko lang dito, no? What if kung tumigil na lang sa pag-YouTube at tigil na yung walwalan na yan at focus na lang kayo maghanap buhay? At ayaw nyo magtrabaho, magkano lang naman kinikita nyo dito kung tulad niyan, aabutin kayo ng 7 oras, 7 hours to 10 hours, 5, 7, 8 to 10 hours. Nagwawalwal kayo, puro nonsense ang pinag-uusapan. Degraded ng mga kalaban yun na nandito sa social media. Di ba, pwede naman kayo siguro maghanap ng trabaho, mag-apply kayo ng trabaho, kahit pasurirot, basurira dyan, kahit katulong katulad ko, kahit na mga ganyan ang ginagawa, maglilinis ng mga bahay o kung ano. At least, naghanap buhay kayo. Naghanap buhay tayo, hindi yung naghahangad lang tayo, sasahuran tayo ni YouTube. Pero yung mga topic naman natin na andito sa social media, walang kwenta. Di ba? Ang dami dyan, na puro na lang kasinungalingan. Ang dami dyan, na kawalang kwenta mga pinag-uusapan. Di ba? Alam niyo yun? Mas mainam pang mag-video or pang himagas na lang tong YouTube. Kumbaga, extra income natin. Kung may income kayo, ang problema doon, kung wala pa kayong PIN at hindi kayo binigyan ng privilege ni YouTube, that means wala pa kayong sahod. Anong tinitigil nyo dito sa YouTube kung wala naman kayong sinasahod? Ako nga, may sahod na ako. Alam nyo yan, nagkakaroon na ako ng sahod. Pero hindi ko nga binigyan ng talagang binibigay ko na buong time ko dito kasi nga may trabaho ako. Wala akong pakialam kung may sasahurin ako sa isang buwan, kung makakaabot ako sa limit sa isang buwan, wala akong pakialam. Ang akin lang na hindi ma-demonetize yung YouTube channel ko dahil hindi ako nagpo-post. Kaya kailangan kong mag-post kay TikTok. Diba? Mas maganda yung nagtatrabaho tayo, at least yung pera na natanggap natin ay hindi galing sa mga kasinungalingan, sa mga walang kwentang pinag-uusapan at paninira sa kapwa natin. Ayan guys. Hindi ako naninira. Lagi lang sinasabi na nagsisinungaling. Hindi. Kasi wala naman talagang kasinungalingan doon sa certificate ni Marcos na yun eh. Di ba? Kasi totoo naman talagang hindi totoo yun. Fake yun. Di ba? Saan ako nagsisinungaling doon? Yung mga tinitira kong tao dyan, may bitbit talaga akong panlaban. Pag nagsalita ako, meron talaga akong pangsasampal ng mga ebidensya. Wala pa akong winal.